Isang maganda, masaya at pinagpalang araw po ng linggo sa buhay ng bawat isang naririto na sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang Lord sapagkat tunay po siyang dakila at kamangha-mangha sa ating mga buhay. This month, we prove that this month is a month of God made it. God answered prayer and God's restoration. Sabi nga po, this is the day and every day is the Lord has made. And tunay po na sa bawat araw po ng ating mga buhay is a blessing. Every day is a blessing. Sa bawat pagmulat po ng ating mga mata, tayo po ay pinagpapala na po ng ating Diyos na buhay. Tunay po na napakabuti at napakasarap po na maglingkod sa ating Diyos na buhay. Na sa bawat pagising po natin, nararanasan na po natin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-iingat at ang kanyang lubos na pagpapala sa ating mga buhay. Sabi nga po, ngayon pong buwan ng November, marami pong pinagaling, marami pong pinaranas ang Lord sa ating mga buhay. At nasa huling linggo na po tayo ng buwan ng November na tinatanggap po natin ang mga panalangin sinasagot po ng ating Diyos na buhay. Kaya po sa oras na to, this is the day na para ibalik po sa Lord ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Kaya minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Ate Hani sa opening prayer at ng worship team. So Lord, hallelujah Jesus, we worship you, Panginoon. Sige po, tayo po ay lumagay sa diwa at presensya ng ating Diyos na buhay. Yes Lord, we worship you, we glorify your name, Panginoon on high. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang mabuting linggo na pinagkaloob mo po sa amin. Walang hanggang pasasalamat ang nais namin ibalik sa inyo, Father God. Yes, O Lord, we worship you. Yes, O Jesus. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay.
ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri. So Jesus, sa'yo'y iaalay. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri. Sa'yo'y iaalay. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasambat nilulwalhati. Tunay na kay dakila mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa bawat umaga na pinagkakaloob mo na kami nandoon ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Nandoon na ang pisikal naming katawan ay malakas. At nagagamit mo kami para sa ikagaganda ng buhay ng bawat isa at kaligtasan ng mga tao na aming mababahaginan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, kilala mo po kami. Inaamin namin na hindi kami lagi nakakaabot sa iyong panuntunan. Kaya, Father, sa umagang ito, nagpapalinis kami ng iyong dugong banal. Lord, salamat sa dugong Panginoon na tumigil sa krus ng Kalbaryo, na nasa tiyan pa lamang kami ng aming mga ina, Panginoon, ay pinili mo na kami at hinugasan mo na kami ng iyong dugong banal. Kaya salamat sa kalinisan. Kaya sa umagang ito, patuloy po namin dalangin ang aming pananambahan. Lord, ikaw po ang manguna, ang banal na Espiritu mo. Hallelujah, ang makasama namin sa umagang ito. Dalangin namin ang MC, ako na opening prayer, ang operatory prayer, ang closing prayer, at lalong-lalo na ang mensahero mo na gagamitin ng iyong mga salita, Panginoon. Gagawin mo lamang siyang tuntungan ng iyong mga salita. Itago mo siya sa iyong krus, Panginoon. At tunay na ang pangalang Jesus lamang ay may tataas sa umagang ito. At Lord, sa umagang ito, lalabas kami sa bulwagang ito, sa templo mo ito, Panginoon, na bitbit ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Kagalingan sa anumang karamdaman, kagalakan sa sino mang nalulungkot, Panginoon, o kapayapaan sa mga nagugulumihanan, O God. At Lord, comfort, Panginoon, doon sa mga nangulila, Panginoon, lalo na noong nakaraang bagyo, Panginoon. Kaya salamat, tagumpay na po ang aming pananambahan. Sa umagang ito, binibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. A blessed and happy Sunday po sa ating lahat. Punong-puno po ba ng kagalakan ng ating puso? Isa nga pong malakas at the best na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon dahil tunay nga po na siya ay dakila sa ating mga buhay. Yes, so Jesus, we praise you, Panginoon. Dakilaan ng Diyos na hari, aking ihahayag, magpakailanman
Diyos, ikaw ay nawalay, buhay mo ang inalay. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Yes, Jesus. Jesus, ako sa'yo'y humahanga. Kamatayan ay hindi alintanan. Inako mong lahat ang kasalanan. Sa Diyos, ikaw ay nawalay, buhay mo ang inalay. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus. Ating po awitin, purihin ka, Panginoon, purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat na. Yes, Jesus. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus, purihin ka, Jesus. Yes, Jesus, patuloy ka po namin pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon. Yes, O God, tunay mo, O Diyos, sa bawat pagkakataon ng aming buhay, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay sapat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po ang nais naming ibalik sa inyo. Dahil tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon. Kaya patuloy ka po namin pupurihin at sasambahin. Dahil sa iyong presensya, Panginoon, at
Doon po namin natatagpuan ang tunay na pahinga, Panginoon. Kaya patuloy ka po naming sasambahin at pararangalan, Panginoon, sa aming buhay. Yes, oh Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan. Sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Jesus. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Sa dakong lihim, papuri ko'y sa iyo, kay sinasamba. Yes, Jesus. Ang papuri ko ay tanging sa iyo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo mapagkailanman. Ang papuri ko ay tanging sa iyo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo mapagkailanman. Ang papuri
karapat-dapat, Panginoon, na ibalik sa iyo. Lahat ng pasalamat, Panginoon, ay nais namin ibigay sa iyo, Father God. Kaya patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming pararangalan, Panginoon. Yes, so Jesus. Ibinigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus, ko'y pinatawad na yung habag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko, sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko, ang pintuan ng puso ko'y
Yes, O God. Isa lamang po palagi ang aming minimithi, yung maranasan ka namin. Maranasan namin palagi yung dampi ng inyong kaluwalhatian. Maranasan namin ang yakap po ng inyong presensya, araw-araw. At sinisikap naming laging mapalapit sa inyo dahil alam namin ang lugar na ligtas ay kung kami nasa ilalim ng inyong kapangyarihan, namumuhay ayon sa inyong kalooban, at nagpapatianod sa inyo pong presensya. Salamat po ngayon pong umaga, kami na naririto, mga magulang at kabataan, maging mga nasa live stream, ay nagpapakumbaba at nire-recognize namin na sa habag at grasya lang nyo kami, kung kaya kami nakakatayo, kung kaya kami nakakahinga, kung kaya kami nakakalakad, kung kaya kami nakakakita, at lahat ng meron kami, ito po'y galing po sa inyo. Salamat sa pribilehiyo na masamba ka namin, mapaglingkuran ka namin. Ang lakas namin ay nasa pagsunod namin sa inyong kalooban. Salamat po ngayon pong umaga sa pagdalaw nyo, pagbisita nyo sa aming pagsamba, ay naayalay namin sa inyong aming buhay, at patuloy ka naming hahanapin, patuloy kaming magsasaliksik sa inyong kalooban, dahil alam namin na ang nauuhaw ay inyo pong bibigyan ng kapayapaan sa puso. Mapalad ang mga tao na nagugutom sa inyong katuwiran, sapagkat inyo pong bubusugin. O Diyos, ngayon pong umaga, sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, i-anuhin nyo kami, hurabas sakakanda, sikaraba, karabas, sikaraba, handarabas, sikarabaraba. I-anuhin nyo kami lahat na naririto, yung pong mga nasa tahanan, narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa, i-anuhin nyo kami. Lord, kung kami po'y pinapahiran nyo araw-araw ng inyong langis, ng anointing ng Holy Spirit, muli kaming lumalakas, muli kaming sumisigla, nagiging overcomer kami. Huraba sakakanda sikaraba. Salamat po Diyos, at napupuri po namin ang dakilang pangalan ng anak mong sa Jesus. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. Uraba sakakanda sikaraba. Salamat sa gift of faith. Salamat sa anointing of moving forward. Salamat po, O Diyos, sa anointing of undistracted prayer, O Diyos. Anointing of undefeated intercessor. Salamat po, O Diyos, sa word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, O Diyos. Salamat sa gift of prophecy. Huraba sakakanda. Yaraba sikaraba, sikaraba. Thank you for the power of the Holy Spirit. Thank you for the gift of the Holy Spirit. Basbasan niyo po kami, hindi lamang kami, kundi lahat ng churches sa Pilipinas, sa buong mundo. Lord, ang hangarin lang namin, ilapit ang lahat ng Pilipino sa inyo. Ilapit ang lahat ng tao kay Kristo. Sapagkat alam namin sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Maraming salamat po ngayong umaga. We are blessed, O Diyos. We are anointed, we are appointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Is God. Sabihin niyo po sa inyong katabi, nagagalak ako. Dahil naririto ka na naman. Amen. Praise God. So, salamat po na napakabilis po ng araw. Hindi ba nyo napapansin, napakabilis ang araw? Parang hinahatak eh. Pero na-enjoy natin ang maglingkod. Alam niyo po, masarap mabuhay kapag ang presensya ng Diyos ay kasakasama natin. Bakit? May inner peace tayo, may inner joy, may inner strength. Hindi naman ipinangako ng Diyos na walang pagsubok eh. Ang ipinangako ng Diyos, sasamahan niya tayo. Pagkasama natin ang Diyos, anumang pagdaanan natin, sigurado po na tayo po ay magtatagumpay. Ano po? So, isa pong napakalakasuling palakpak sa Panginoon. At tayo po yung nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pag-share sa gawain dito. Kayo pong mga naririto, maging yung mga nasa tahanan. Dahil nakakapagbahagi po kayo sa inyong pong mga kaibigan, kamag-anak.
So dumadami po yung ating mga viewers. Meron lamang dong isang maligtas, tumanggap, nagagalak po ang langit. At ang kaligtasan po ng kaluluwa, hindi po kayang bayaran po yan ng salapi. Ang value ng isang kaluluwa, sabi po sa Marcos 8:36, ay katumbas ng kayamanan sa buong mundo. Ano ho? Kaya kapag alam mong ligtas ka, may relasyon kay Kristo, payapa ka. May brokenness tayo. Ano ho? Kasi ang gagamitin ng Diyos sa panahon itong mga broken people, yung bang mga bagbag na espiritu, kayang magpasensya, kayang magpatawad, kayang magmahal, kayang umunawa. Kasi ang mundo, napapanood nyo sa TV ngayon, di ba? Mahiinit ang ulo ng mga tao. Amen? Kasi nga po, kailangan po ng tao ng brokenness. Yung puso nila ay magkaroon ng intimacy sa Diyos. Yan po ay papayapa lamang po ang buhay ng tao kapag may intimacy siya sa Lord. Ano ho? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon pong umaga. Ano ho? Yan. Sabi po dyan ay benefits of deepest intimacy with God. Benepisyo ng may malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Benepisyo ng may malalim na ugnayan o kalapitan sa Diyos. Alam niyo po, sabi dito, yung definition po ng intimacy, the state of being intimate, association, or friendship. Ibig sabihin yung, makikita niyo po yung pagiging malapit sa isa't isa. Ano ho? Yung closeness nandoon. Kung ikaw po kung kayo'y mag-asawa, hindi mo na kailangan kumuha pa ng appointment para makausap mo yung asawa mo. Rekta ka na. Kung may anak ka, hindi mo na kailangan kumuha ka pa ng paabiso para makausap ang anak mo. Kasi may malalim kayong relasyon. So, yun po yung ibig sabihin ng intimacy. Ano po? Alam niyo po, ang intimacy sa Diyos, hindi naman yan nasusukat kung gaano tayo katagal sa church. Amen? Hindi rin po nasusukat yan kung gaano karami ang alam natin sa Bible. Amen? So, ang sukatan po ng intimacy sa Diyos, gaano ka kalapit sa Diyos. Alam naman po natin yun pagka tayo nasa Lord, alam natin yung isang tao pag malapit sa Diyos Diba? Pagbuka pala ng bibig, alam mo kung nandoon yung pagsama ng Diyos. Tulad ngayon, di ba, palakpakan natin ng worship team. Nakasama po tayo. Kasi po, yan po yung nagagawa natin. Yung hindi kayang gawin ng tao, magagawa ng Diyos. Yan po yung power ng Holy Spirit. Ito po yung power ng intimacy sa Diyos. Dahil sa church na ito, marami na nanalangin dito, marahil sa bahay. May mga umiiyak na nanalangin dito. Pinapakinggan ng Diyos yung panalangin nila. Tayo po yung nagtatagumpay kasi may nagpe-pray sa atin. Amen? Tayo nakakatayo, nabubuhay tayo kasi may nag-i-intercede sa atin. Ako po nakakatayo dito dahil may nagpe-pray sa akin. Amen? So, napakahalaga po ng ating pag-uusapan po ngayong umaga. So, sabi po rito sa Hebreo, ito po yung text natin, Hebreo 10:19-22. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Di ba ang gandang inawit natin kanina? Inialay ni Jesus yung kanyang buhay para sa atin. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Ang tinutukoy po doon ay Panginoon Hesus. Sabi dito sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya, lumapit tayong may malinis sa budhi sapagkat nilinis na ang ating puso at hinugasan ng
dalisay na tubig ang ating katawan. Alam niyo po, nung si Jesus po ay, siyempre, iniwan niya yung langit nung pumunta siya dito sa lupa. Kaya, di ba nga, may Pasko. Pinanganak siya. Sa susunod na linggo, Pasko na. So, malalim po yung kahulugan niya, yung pagparito na ni Jesus. Iniwan niya ang langit, ang daladala po niya dito sa lupa ay greater intimacy. Sabihin mo sa katabi, greater intimacy. Ang kanya talagang mission, specific, sa loob ng 33 taon, ay i-restore yung intimacy ng tao sa Diyos. Kasi yun po yung naputol eh. Yun po yung, di ba, nung magkasala yung ating ninuno, yun ang nawala. Dati po, si Adan at si Eva, napakalapit sa Diyos. Napakalapit. Wala silang problema, payapa sila. Napakalapit sa Diyos. Kaya lang ay napadisip sila kay Satan. Naputol yon dahil nagkasala. At yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa lupa para i-restore yung intimacy yun. Para maibalik. Pagka malapit ka sa Diyos, payapa ka, di ba? Hindi ka nag-aalala. Alam mo yun eh. Pero alam nyo, ang sukatan naman, hindi naman yung dito sa material na bagay. Merong napapanood dati sa TV, di ba? Kung titingnan nyo, punong-puno na sila ng material na bagay, nasa mataas sa posisyon. Pero nakikita natin yung problema nila. Amen? At mahal natin sila. Amen? Pinagpe-pray natin. Pinagpe-pray natin na makakilala ang tao. Kasi nga, yun ang dahilan ng pagpanaog ni Jesus dito para ang tao ay makalapit muli, makarekta uli sa Ama kapag tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mundong ito, punong-puno na po ng relihiyon eh. Yung relihiyon, never po na yan ang magligtas. Kailangan talaga na ang tao ay personal. Yung siya mismo, bata man matanda, ay kilalanin niya ang Diyos. Amen? Kasi po, yun ang ating statement of faith eh, na maliligtas lang ang tao, maliligtas ang tao dahil lamang sa kanyang biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sabi po sa Ephesians 2:8-9. At pagkatapos noon, magiging anak na siya ng Diyos. Kaya yung prayer natin, rekta na. Wala ng padrino. Amen? Sabihin mo sa katabi, wala ng padrino. Kasi anak ka eh. Sabi sa John 1:12, pag tinanggap mo sa Jesus, binibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, relasyon. Ang magliligtas sa tao, relasyon. Intimacy. Sabihin mo sa katabi, intimacy. Tandaan po natin, lagi ko po ito pinapaalala sa inyo. Kung gaano kahalaga yung intimacy sa Diyos. Ang pakikipagkaibigan, yan po'y, sa totoo niyan, yan po'y pansamantala lamang. Hindi po masama ang makipagkaibigan. Hindi tayo mabubuhay, wala tayong kaibigan. Pero yan ay temporary. Ang pagpapamilya, habang nasa lupa ka lamang. Amen? Hindi rin po masama yan. Mahal natin pamilya. Ang pakikipagrelasyon sa Diyos, ito po yung pangwalang hanggan. Ito po yung eternal life. Ito yung forever. Sabi mo sa katabi, forever. Kaya dapat yan po yung ating pinakananais. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga kabataan dito. Bata pa sila nakakilala sa Lord. Pag sila po yung nag-asawa, malapit pa rin sila sa Diyos. Pag sila yung nagkatrabaho, malapit pa rin sila sa Diyos. Pag sila yung ng ibang bansa, malapit pa rin sa Diyos. Kasi yun ang tunay na may intimacy. At dito po ay ganun po nangyayari. Kasi naobserbahan ko, may mga tao na nung makapag-asawa, nawala na sa Panginoon. Nung magkatrabaho, nawala na sa Panginoon. Amen? Nung mga ibang bansa, nawala na kay Lord. Pero alam niyo po, babalik tayo sa Diyos. Kasi ang totoong makapagpupuno sa kahungkagan ng tao ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos. Pumpalakpak sa Panginoon. Sabi po rito, what are the benefits of
deepest intimacy with God. Yan. Number 1 po ay, marami po ito napakarami. Marami pong benepisyo, pero tama ng 3. Tama ng 3, ano po? Sabi po rito ay divine satisfaction. Ano ba ito? Makalangit na kasiyahan. Makalangit na kasapatan. Makalangit na kapanatagan, di ba? Satisfy ka. No, sa English kasi satisfy. Ang keyword, satisfy. So, ang totoo pong hunger natin ay hindi naman physical Yung hinahanap natin talaga. Di ba minsan kumain ka, pero busog ka, pero parang wala ka pa rin kapayapaan. Amen? Minsan ang ating hinahanap, hindi naman material Hello, hindi po masama ang material, kailangan natin mabuhay. Akala natin pagka tayo nakabili ng bagong cellphone, bagong sasakyan, o anumang bagay na gamit, hindi po masama yun. Pero akala natin, ayun na yung makakapagpasaya sa atin. Hello? Di ba? Nakuha niyo po. Material things cannot satisfy us. Sapagkat ang longing natin ay spiritual. Ang hinahanap natin ay spiritual. Alam niyo po ang problema talaga ng ating bansa, spiritual poverty. Yun po talaga. Di ba? Nakikita natin mga nasa higher position, nasa kanila ng lahat. Pero parang meron pa silang, amen? Para bang kailangan makuha nila yon. Amen? Kung kailangan pumatay. Makuha lang nila yung bagay na yon. Nagpupumuyos yung puso, galit. Kasi nga, ang problema ng tao is spiritual poverty. Pero yung broken people, yung may intimacy sa Diyos, kung ano meron sa Kanya, nagpapasalamat kay Lord yan. Kahit hindi mapansin yan, kahit hindi ma-recognize ng tao yan, masaya pa rin yan. Bakit? Sa loob nang gagaling, sa panloob, nang gagaling yung totoong kapayapaan, may inner peace sila, inner strength. Hello? Palakpak po sa Panginoon. Kaya nga po sabi po ni Haring David, sa awit 63 verse 1, sabi niya po rito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Kasi po, na-realize ni David na magsasatisfy sa ating kaluluwa ay spiritual. Amen? Ang pagkain kasi ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Di ba nyo alam, pagka kayo nakakarinig ng salita ng Diyos, revelation, pumapayapa tayo. Lumalakas tayo, gumagaling tayo, lumalaya tayo. Nabubuhay ang ating pag-asa, nabubuhay ang ating pangarap. Dahil ang kaluluwa natin ay kumakain ng salita ng Diyos. Ano po? Balik po tayo dun sa points natin. Di ba sabi dyan ay divine satisfaction. Yan. Tanyo po, sino ba talaga yung makapagpupuno sa buhay natin? Ito, siya po yung nagsasalita nito mismong ang Panginoon Jesus. Sabi po niya dito sa John 4:14 to 15, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibinibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.
Si Jesus po ito. Alam niyo po, ang kausap niya po rito, babaeng Samaritana. At ang sabi po dito sa verse 15, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Kasi alam niyo pong story ng Samaritan woman na ito. Grabe, hinanap niya yung satisfaction ng buhay niya. Naka-anim nga siyang kandungan eh. Kasi sabi po ng Panginoon Jesus, sama mo rito asawa mo. Sabi po nung Samaritan woman, wala po ako asawa. Ay sabi ni Jesus, wala kang asawa kasi 5 na nag-i-asawa mo at yung kinakasama mo ay hindi mo asawa. So, ito pong hindi siya na-satisfy. Kasi laman lang yun pangmundo lang yun. Pero, noong lumapit siya kay Jesus, inaccept na sa Jesus yung tubig na nagbibigay ng buhay at hindi na siya muling mauuhaw kapag ininom niya ito. Ito pong Samaritan woman na ito ay nasatisfy nung matagpuan niya si Jesus. Siyempre, nagkaroon po siya ng kaligtasan at nagpatotoo siya. Ginamit siya sa maraming tao. Di ba, wala namang perfectong tao. Lahat tayo may mga pinagdaanan. Pero itong Samaritan woman na ito, nagkaroon siya ng pag-asa. Kasi nga, hindi niya alam Hinanap niya yung satisfaction sa mundong ito. Akala niya, doon niya masusumpungan sa kanyang 6 na naging bahagi ng kanyang buhay. Pero wala. Kulang at kulang at kulang at kulang. Pero noong napunuan lang siya, noong mula sa kanyang puso, tinanggap niya si Jesus. At nagkaroon siya ng totoong satisfaction. Amen? Ganun po tayo. Tayo po ay iba-iba po yung ating karanasan. Iba-iba po yung mga background natin. Pero salamat, nagkaroon tayo ng intimacy sa Diyos. Nung tinanggap natin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, natuto na tayong lumapit sa Kanya. Natuto na natin kausapin siya. Napalapit tayo. Palapit ng palapit. Amen? Kaya nga ito yung ating topic Kailangan malalim Sabi mo sa katabi, kailangan malalim. Kasi marami pang gustong sabihin ang Diyos sa atin. Marami pa siyang gustong ibaba. Ika nga ay ipahayag sa atin. Depende po yan sa ating pagiging malapit sa Kanya. Amen? So, isa rin pong istorya sa Bible na kung paano po pinapatunayan ni Jesus na napakahalaga po ng intimacy sa Kanya. Naalala niyo po ba yung tagpo na dumalaw siya sa bahay ng magkapatid? Si Maria at si Marta. Amen? Mababasa niyo po yan sa Lucas chapter 10, verse 38 hanggang 42. Ang Panginoon Jesus po ay pumunta doon, hindi para makikain. Sabi mo siya katabi, para hindi makikain. Pumunta siya doon, hindi para magmerienda. Ang daladala po niya doon ay divine satisfaction at greater intimacy. So pagpasok po niya doon sa bahay ng magkapatid, ito po si Marta ay abalang-abala sa kusina. Amen? At siya po, siyempre, hindi masama yun Naghahanda siguro ng merienda. Kasi kasama ng Panginoon Jesus yung mga alagad Pero ito si Maria ay umupo sa paanan po ng Panginoong Jesus. Umupo siya. Sabi po rito sa Lucas 10:42. Tingnan niyo po, ang sabi po ng Panginoon Jesus, ngunit
Iisa lamang ang talagang kailangan. Sabi mo siya katabi, isa lang naman talaga ang kailangan eh. Bakit ka naririto? Bakit ka nakikinig? Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalsin sa kanya. Ano po ito? Intimacy. At si Marta, nakita niyo naman po, sabi niya, Panginoon, papuntahin mo naman dito ang kapatid ko para ako'y tulungan. Hindi ba niyo ba sasabihan yung kapatid ko para ako'y tulungan? Anong sabi sa kanya ng Panginoon Jesus? Marta, Marta, nababalisa ka, naliligalig ka sa maraming bagay. Pero pinili ni Maria kung ano talaga mahalaga. Ang intention naman ng Panginoon Jesus doon hindi para kumain Talagang gusto lang niya na magkaroon ang yung magkapatid ng intimacy sa kanya. Kaya nga, alam niyo, tandaan niyo ang verse na ito. Lucas 10:42. One thing, di ba sabi doon? Isang bagay lang ang gusto po ng Diyos sa atin. Sabihin mo siya yung katabi, isang bagay lang ang gusto ng Diyos sa iyo. Yung mapalapit tayo lagi sa Kanya. Kahit si Haring David, di ba? Si Haring David, sabi doon sa awit 27 verse 4, isang bagay lang ang mithiin, ang mamalagi sa Kanyang templo at maranasan ang Kanyang presensya. So, yung mga in love sa Lord, yung pong mga may intimacy sa Lord, dapat yan po yung ating ginagawa. At grabe, ang resulta, divine satisfaction. Masasatisfy po tayo. Sabi mo siya katabi, masasatisfy tayo. Totoo po yan. Yan po yung proving ko na po yan na ang satisfaction kay Jesus lamang. Sa Jesus lamang talaga ang kailangan. Sa Jesus lamang talaga ang katugunan. Amen? Sa Jesus lamang ang kaligtasan. Sa Jesus lamang ang kagalingan. Kaya nga, dinideklara natin na sa Jesus lamang ang solusyon sa problema ng tao. So, number 1, ano po yung benepisyo? Number 1, divine satisfaction. Number 2, changes. Siyempre, alam niyo po, pagka tayo po ay may malapit na ugnayan sa Diyos, may pagbabagong mangyayari. Imposible na sumasamba ka, tayo'y tumanggap na sa Panginoon, na ipanganak tayo muli sa spiritual, imposible hindi po tayo mabago. Pag hindi po tayo nabago, ibig sabihin, wala pa talaga tayong relasyon sa Diyos. Amen? Baka hindi pa talaga tayo isinusuko natin ang buhay natin sa Diyos. Wala pa talaga tayong intimacy. Amen? Alam niyo po si Moises, dito po sa Exodo 34 verse 29, sabi po rito, mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Amen? Grabe, pagka pala tayo grabe yung intimate relationship natin sa Diyos. Hindi, nakikita po yung glory sa buhay po natin. Hindi po alam ni Moises, nakakita po yung mga Israelita Hindi niya alam, nagningning na pala yung mukha niya. Nagkaroon ng transfiguration. Ganon din po sa Jesus. Pag si Jesus nagpe-pray, grabe, nakikita po ng mga alagad yung glory sa kanyang mukha. Kahit nga si Esther, di ba? Si Esther noong mag-pray sila, nag-fasting pa. Kasi papatayin po yung mga Hudyo. Nag-pray sila, nag-fasting sila. Nung makita siya ng hari, ang sabi po ng hari, mahal na Reyna, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati na aking kayamanan. Bakit? Nakita yung glory sa buhay po ni Esther. Amen? Kasi may intimacy sila kay Lord. Amen? Di ba pagka po tayo po ay nabe-bless, di ba? Pagka tayo nabe-bless ay bine-bless din natin ang tao. Kasi po, yung glory ay nakikita natin. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. At si Moises po, ay, kasi nga may pagbabago po Alam niyo si Moises, dahil siya po may malalim na intimacy sa Diyos. Di ba, i-produce niya? Na disciple niya si Caleb at si Joshua.
namatay siya, may iniwan siyang legacy. Yung kanyang ministeryo, may nagpatuloy. Amen? May nagpatuloy. Patay na siya, pinag-uusapan pa siya. Bakit? May nagtuloy ng kanyang magandang pinasimulan ng pakikipag-intimacy sa Diyos, si Joshua at si Caleb. So, ganun, di ba, ganun po tayo, kahit mga magulang, ini-impart natin sa ating pong mga anak, kailangan talaga na kagaya po ni Moises, dahil si Moises ay malapit na malapit sa Diyos, may pagbabago. So, nakapag-disciple siya. Amen? At, hindi lamang siya good mentor, siya po yung intercessor din. Pagka binasa niyo po yung Exodus 17:8-13, sabi niya kay Joshua, dito lang ako, itataas ko ang aking tungkod. Kayo ang makipaglaban sa Amalekita. Ibig sabihin noon, siya tagapanalangin. Amen? Pagka nakataas po yung tungkod ni Moises, nanalo sina Joshua. Ay siyempre nangangalay. Pagka po nabababa po yung tungkod ni Moises, natatalo naman sina Joshua, yung Israelita. So ang ginawa po ni Aaron at saka ni Hur, tinukuran yung kamay. O di na natiling nakataas, nagapi ni na Joshua yung mga Amalekita. Intercessor din siya. Amen? So, may pagbabago. Ano po? Hindi lamang po si Moises, si Jacob, di ba? Yung pangalang Jacob po kasi, mandaraya yan eh. Amen? Mga agaw. Pero nung siya po ay makipagbuno sa Diyos, intimacy yun, nakipag-wrestling siya. Sabi po rito sa Genesis 32:28, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Grabe. Alam niyo ba ang konteksto nito? Masasalubong niya po si Esau na kapatid niya. So papatayin siya kasi, di ba, dinaya niya yung kapatid niya si Esau 20 years siyang nagtago. Nakapunta siya ng Mesopotamia. Ngayon, pabalik niya makikita po niya yung kapatid niya, papatayin siya. Posibleng patayin siya. Pero, ang ginawa niya, lumapit siya sa Diyos. Amen. Sabi niya, Lord, basbasan mo ako. Hindi ako papayag na hindi mo ako binabasbasan. Umaga na. Kasi nung siya po'y mag-pray gabi, nakipagbuno sa anghel, umaga na, sabi po ni Jacob, hindi ako papayag na hindi mo ako sasagutin. At ang sabi po ng anghel ng Diyos, mula ngayon, hindi na Jacob ba itatawag sa iyo? Israel na. Kasi yung dating Jacob, yung luma niyang pamumuhay eh. Amen? Di ba nung tayo wala pang encounter sa Lord, nung hindi pa tayo napapanganak sa spiritual, yung dati natin buhay. Amen? Kagabi nga po, hiningan po ako ng payo doon sa ikinasal. Nag-anak po ako sa kasal kahapon. Hiningan po ako ng payo. Sabi ko lang doon sa mag-asawa ikinasal. Sabi ko, 3 powerful words lang ibibigay ko sa inyo. Maiksi lang ang sasabihin ko sa inyo. Ito'y armas nyo sa pagsasama nyo mag-asawa. Sabi ko, una, huwag niyong kakalimutan ang mga salitang ito. Una, thank you. Pangalawa, sorry. Pangatlo, I love you. Kasi wala namang pong perfectong mag-asawa. Walang perfectong pamilya. Pero pagka yung 3 yan, ay lagi nating nia-apply. Yung intimate relationship ng mag-asawa. Grabe, matatag yan. Sabi mo siya ang katabi, matatag yan. Amen? Kasi, ang intimacy sa Diyos, para din sa mag-asawa yan. Amen? Hello? Intimate, kaya nga intimate. Malapit sa isa't isa. Si Jacob po ay bunga po ng intimacy ni Jacob sa Diyos. Alam niyo po, naka-plus po yan dyan. Sabi po dyan ay, yung resulta po ng kapag ka, sabi nga ay, true intimacy brings humility. Amen? Naranasan po yun ni Jacob eh. Ano ho? Nung doon sa Genesis 33 verse 3,
So alam niya, galit sa kanya si Esau. May kasamang 400 kabayuhan na lalaki. Pero dahil sinabihan siya ng Diyos, nakarinig siya, kasi may intimacy. Di ba pagka may intimate relationship kayo, nagsasalita ang Diyos, nagsasalita ka rin. Ay, narinig ni Jacob na tagtagumpay ka. Answered prayer ka na. Kaya wala na siyang takot na harapin si Esau. Ngayon, ang bunga ng pakikipag-usap ni Jacob sa Diyos, pagpapakumbaba. Ang sabi doon sa Genesis 33 verse 3, 7 beses siyang yumukod. Ibig sabihin nun ay pagpapakumbaba. Kasi po yung salitang pagpapakumbaba ay, kasi narinig nyo na ito sa akin eh. Pag nasa mababa kang lugar, hindi ka na mahuhulog. Sabi mo sa katabi, hindi ka na mahuhulog. Kaya wala ka ng takot. Ay, nasa mababa ka na eh. Pag nasa mataas ka, matakot ka at baka mahulog. Amen? Yun po yung ginawa po ni Jacob. At pangalawa po, na bunga na intimacy ni Jacob sa Diyos, pag-ibig. Pag binasa niyo po yung Genesis 33 verse 4, nagsalubong na sila eh. Nagyakapan po sila, grabe. Nagyakapan sila. Nag-iyakan, sabi doon. Nagyakapan, nag-iyakan. Na-restore. Yung relasyon ng magkapatid, na-restore. Amen? Dahil, siyempre, pag ayos sa relasyon mo sa Diyos, magiging maayos din relasyon mo sa kapwa. Amen? Yun ang power ng intimacy. So, pangatlo po, bunga ng intimacy ni Jacob ay pagbibigay. Pag binasa niyo po yung Genesis 33 verse 11, may regalong dala. Amen? May regalo. Sabi nga ni Esau wag na, marami naman akong ganyan. Hindi, tanggapin mo ito. Kung talagang ako pinapatawad mo. Amen? Hello, ganun pala pagka may malapit ka intimacy sa Diyos, nagiging mapagbigay ka. Grabe, ano po? Kaya, ito po yung pinapasabi ni Lord na sa Kanya tayo maging malapit. Amen? Maraming magagandang bagay na mangyayari. Pag isang tao kasi malapit sa Diyos, grabe, yung sekreto ng puso ng Diyos, ipapaba sa Kanya. At marami ring taong lalakas, maraming taong sasaya, sisigla. Lalawak yung influence. Amen? Di ba yun ang panalangin ni Jabez din? Si Jabez, di ba, siya po ay pinanganak na mahirap lang. Pero sabi ni Jabez sa 1 Chronica chapter 4, verse 10, 3 lang ang hiling ni Jabez, sabi niya, Lord, pagpalain niyo po ako. Palawakin niyo po ang aking territory. Influence. At iligtas ako sa anumang kasakit at kapahamakan. At sabi doon, at tinugon si Jabez. Intimacy po yun. Amen? Palakpak po sa Panginoon yan. So, nakakilala po tayo. 2. Panghuli. Dito tayo medyo mapakahalaga po nito. Ang isa pong benepisyo po ng deepest na intimacy sa Diyos ay nadidevelop the habit of prayer. Amen? Sabi po rito sa Lucas 22:39-43. Tingnan niyo po. Gaya ng kanyang kinagawian. Sino ito? Si Jesus po ito. Pag sinabing kinagawian, habit. Sabi mo sa katabi, habit. Umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila, mga 1 pukol ng bato ang layo at do'y lumuhod at nanalangin. Sabi sa verse 42, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Verse 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. So, una po ay makapapansin natin dito na naging prayerful si Jesus dahil naging habit niya ang panalangin. Nakalagay ba yan dyan?
Ayan. Naging prayerful si Jesus dahil naging habit niya ang panalangin. Kinagawian. Regularly. Sabi mo sa katabi, regularly. Siyempre, di ba, kung ano po yung habit natin, yun ang magpoporma ng ating buhay. Uulitin ko. Kung ano yung habit natin, yun ang magpoporma ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon sa mga kabataan dito, mga nag-aaral, di ba? So, bakit kayo nakapagtapos at bakit po kayo magtatapos? Naging habit nyo ang mag-aral. Parapakan natin ang Diyos sa mga kabataan. Kinasanayan nyo ang mag-aral. Kinasanayan nyo ang gumising ng umaga. Amen? May sakripisyo, may disiplina. Di ba? Ang tawag dyan ay habit. So, dito sa church, di ba? Nakapagpurba tayo dito ng habit. Bakit kayo narito pag Sunday? Habit po yan. Sabi mo siyang katabi, habit yan. Si Nanay Norma nga, di ba? Kasama natin. Praise God, pinagaling siya ni Lord. Amen. Lahat po yan ay yung pagsamba, habit yan eh. Di ba? Yung mentoring, habit yan. Kasi nga yan ang nagpoporma ng ating buhay eh. Cell group. Downwards. Kasi kung ano yung kinasanayan kung ano po yung kinasanayan natin, yun ang magpoporma ng ating buhay. At hindi naman po masamang maging habit yung mapalapit ka sa Diyos. Diba? Hindi po masama yan kasi lalakas ka. Kasi yun talaga ang uulitin ko. Anong sabi niya kay Maria? At pinili ni Maria kung ano talaga ang mahalaga. Alam po ni Maria kung ano po yung priority. Kasi di ba, glory to God, dahil mga kabataan dito ay pinagpala, biniles. Pero alam niyo po, sa totoo, kahit makapagtapos ng pag-aaral ang mga kabataan, kahit pa anong narating natin, kung wala naman tayong intimacy sa Diyos, kulang. Napapanood dati sa TV, mga kilalang tao, alam niyo kung may intimacy sila sa Diyos. Mga nasa higher position. Amen? Hello? Bakit? Ang isang tao na walang intimacy sa Diyos, hindi niya kayang tumanggap ng pagkakamali. Amen? Lahat tayo. Wala namang perfect. Sabi po sa Roma 3:10-23, lahat ng tao nagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero hinihiling ng Diyos na kung ang tao ay magpapakumbaba. Di ba sabi sa 2 Chronica 7:14, ngunit sa sandaling ang bayang pinili ko'y magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako. Talikuran ng kasalanan. Ibig sabihin, aminin. Ang sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahig ng ating labi ang ating nagawang kasalanan, ang Diyos ay magpapatawad sa atin. So, inire-restore ng Diyos eh. Kasi ang gusto nga, kaya nga nanaog si Jesus dito, ang tao may minanang kasalanan. Na ang daladala ni Jesus, i-restore yung relasyon ng tao sa Diyos. Kaya lang aaminin ng tao na tayo nagkamali. At hindi natin kayang maabot ang kaluwalhatian ng Diyos kung hindi natin tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, bine-bless natin, hindi tayo nagsasalita ng sumpa, hindi tayo nagsasalita ng kikritiko. Pinapakita ko lang yung pagkakaiba ng mga taong may intimacy sa Diyos at wala. Kasi pag may intimacy ka sa Diyos, broken ang puso mo. Brokenness. Pero pagka wala ka intimacy sa Diyos, unbrokenness. Madaling magalit. Madaling magdesisyon. Amen? Feeling untouchable people. Amen? Pero alam niyo po,
pag ang Diyos ang kumilos, palalambutin niya ang puso ng tao. Kahit anong tigas. Si Pablo nga, mamamatay tao eh. Amen. Pinalambot siya ng Diyos. Pinakita niya na wala siya magagawa. Wala po, wala. Marami na po akong mga nakilala at nakasama pa yung iba. Untouchable people. Yung iba nakakilala kay Lord. Yung iba nasa cemetery na. Amen? Kababata pa. Pero salamat sa Diyos. Sa grasya ni Lord. Ang Diyos nagbibigay po ng pagkakataon. Hindi siya nagko-condemn. Never na ang Diyos ay mag-condemn. Hindi niya sasabihin na ikaw makasalanan, ikaw ay marumi. Ang iniaalok ng Diyos, lumapit ka sa akin. Amen? Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo. Kung ang tao ay magpapakumbaba, kahit sino pa, kahit public enemy number 1 ng Pilipinas, kayang patawarin ng Diyos. Kung aaminin laan niya na, Lord, wala po akong magagawa. Suko na ako sa iyo. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas sa akin ng aking buhay. Amen? Gusto kong bumawi, gusto kong bumangon. Gusto kong magbagong buhay. Grabe. Muli siyang i-restore. Muli siyang palalaksin ng Diyos. At makikita yung glory ng Panginoon sa Kanya. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Wala namang perfectong tao eh. Wala namang tayong lahat ay walang mabuti. Ang mabuti lang ay Diyos. Amen? Ngayon, ginawa tayong matuwid ng Diyos mula noong tinanggap natin si Kristo. Kaya inari niya tayong matuwid. Dahil lang sa grasya at habag ng Diyos. Pero masarap pong maranasan yung ma-enjoy yung intimacy. Kasi maraming benepisyo yung intimacy eh. Joy, kagalakan. Amen? Masaya ka. Nagpupuri ka rito, masaya. Amen? Hindi yung iniisip mo kung ano-ano na... Pero kung na-enjoy natin yung presence ni Lord, kasama mo yung pamilya mo, grabe, ano pa bang hahanapin mo? Nag-aaral ang mga anak mo. Amen? Hello? Hindi naman kinukulang. Kumakain ng sapat. Di ba? Masaya. Wala pa nagagalit sa iyo. Amen? Di ba? Kung may nagagalit man, ikaw naman hindi galit. Amen? Dahil ang gusto mo lang ang layunin ay ilapit sila kay Kristo. Ang iyong motibo ay gusto mo lang ilapit yung mga tao kay Kristo. Yun po ang mahalaga sa buhay ng tao. Masarap mabuhay na may malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Palakpak po sa Panginoon. When we develop the habit of prayer, we will become anointed. Amen? Hello? Bakit anointed si Jesus? Bakit powerful siya? Bakit may pinapadala ang mga destiny helper sa Kanya? Di ba? Kasi Mark 1:35, maaga pa, bumabangon na siya. Bago siya humarap sa mundo, yun, kinakausap niya ang Diyos. Amen? So, tanyo po, may makuha po kayo dito. Sabi dito, nandyan yan, naka-plus. Yan. The level of our anointing are directly connected to our intimacy with God. Yun daw pong anointing nanggagaling sa depende sa intimacy natin sa Diyos. Parang ganito. Bakit tayo nabe-bless pagka may nagpapaawit dito? Amen? Kasi ini-anoint sila ni Lord. Amen? Bakit tayo nakakasamba? Kasi alam mo yung anointed na tao eh. Pagbuka pa lang ng bibig niya, alam mo yun. Kung kasama niya ang Diyos. The level of our anointing are directly connected to our intimacy with God. Yan po yung sekreto. Kaya nga po yung mga alagad, alam niyo po ba? Ang mga alagad po ay hindi nagpaturo kung paano mag-preach. Hindi sila nagpaturo kay Jesus kung paano mag-preach. Hindi sila nagpaturo kung paano mag-worship. Ang sabi nila sa Panginoon Jesus, Lord, turuan mo kaming manalangin. Mababasa niyo po yan sa Lucas 11:1. Bakit? Ayan ang buhay ni Jesus. Tanyo po,
Sa Lucas 5:15 to 16, kung paano ginagawa po ito ng Panginoon Jesus. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Tingnan niyo po itong verse 16. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Habit niya eh. Sabi mo sa katabi, habit niya. Ganun pala kaya pala anointed si Jesus, yung mga alagad, kasi bungay ng intimacy sa Lord. May power. Amen? May ipinuprovide ng Diyos yung kanilang pangangailangan. Sabi po ni Edwin Orr, yan, sabi diyan, there is no revival that happened which never started in prayer. Ano ba sa Tagalog yan? Walang revival na nangyari na hindi nagsimula sa panalangin. Kung ano tayo ngayon, bunga po yan ng panalangin. Amen. Marami may nag-pray sa atin. Hello. When Jesus practiced the habit of prayer in the secret place, tayo po rito, ano ho? Tayo doon sa verse 41 ng Lucas chapter 22. Lumayo siya sa kanila. Ibig sabihin, dumistansya siya. Kaya kailangan po, may secret place tayo, ang bawat isa. Iba po itong ganito. Ito, corporate to nagpe-pray tayo sama-sama. Pero, kailangan po meron tayong private place, secret place. Doon natin nakakausap ang Diyos solo. Doon muna ipapahayag ang damdamin mo. Marahil kwarto mo yan. O saan man lugar yan. Diyan kayo nag-uusap talaga ng Diyos. Ako po, may secret place ako. Siyempre, ito church. No, wala naman tao dito, kamilaan ni ma'am. Pag nakapunta po ako dito sa madaling araw. Bukod yung sama-sama natin prayer. Pero, alam niyo po ba, isa sa bunga po ng meron tayong secret place. Ang ganda ng ginagawa natin sa publiko ay resulta ng ating pribadong pakikipag-usap sa Diyos. Bunga po yan ng secret place. Yung intimacy natin sa Lord. At yan po, may benefits po ang benefits po ng meron tayong secret place clarity. Para sa mag-asawa, di ba? Pag kayo po, siyempre intimate yung mag-asawa, nag-uusap po kayo, nalalaman nyo yung isa't isa. Amen? Yung bang nakakaunawaan kayo, nasasabi nung asawa mo kung anong kahinaan niya, kahinaan mo. Ganun po sa Diyos. Nag-uusap kayo. Amen? Transparency, hayag-hayag. Kahit sa kaibigan. Di ba pagka po yung kaibigan nyo, matalik na matalik. Lahat ng, lahat ay nasasabi niya sa iyo. Ang tawag po dyan ay transparency. May mga bagay naman hindi mo pwedeng sabihin sa ibang tao May mga bagay na kailangan laan doon sa meron kang intimate relationship. Doon sa malapit na malapit sa iyo. Amen? Especially ito sa mag-asawa, amen? Kasi ganun si Lord At siyempre, yung authenticity, nagiging totoo. Hello? Pati pangulang, kahit ano, lahat alam. So, bunga po yan nung usapan na sa Diyos, ganun din po. Amen? Jesus pray submissively. Ito naman inituro ko na minsan. Sabi doon sa verse 42, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ang tao pong nagtatagumpay, ayun talaga merong not my will, but your will be done. Marami tayong gusto mangyari sa ating buhay, pero the best ang gusto po ng Diyos. At yan ay nakukuha din natin sa yung mayroon tayong habit sa panalangin. Nakikita natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. May gusto-gusto tayong mangyari, hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Amen? Hello? Kasi tinitimbang ng Diyos ang puso natin kung saan siya mapaparangalan. Kaya nga po yun ang kagandahan naman na hindi tayo humihinto.
patuloy natin dinidiscover yon. At pag na-discover natin yon, doon tayo pumapayapa, doon tayo pumapanatag. At doon ka hindi kayang tibagin ng demonyo. Kapag nakita natin yung purpose ng Diyos. Kasi alam mo yung mission mo eh. Alam mo yung ginagawa mo na ipinapagawa ng Diyos yun. Amen? So, palakpak po sa Panginoon. Tingnan nyo po, di ba? Kung mapapansin nyo, kapag po tayo merong habit, natapos nagpe-pray tayo ng may submission sa Diyos, kalooban niya ang ginagawa natin. Hindi niyo po ba napapansin pagka tayo nagpasakop sa kalooban ng Diyos? Sabi dito sa verse 43, doon sa binasa natin, tingnan nyo po, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas niya. At pinalakas ang loob niya. Pagkatapos ng pakikibaka ni Jesus sa prayer, yung habit niya, di ba kulang lang, dugo ang pumatak. Sabi sa verse 43, may dumating na anghel. Pinalakas ang loob niya. Alam niyo po, what happened when you pray submissively? Magpapadala talaga ang Diyos ng destiny helper. Maniwala po kayo. Magpapadala ang Diyos ng tao, mga gifted people, men of influence, kingdom helper. Amen? Ito, halimbawa, buhay na patotoo. Yung outreach natin sa Roque, sa pangunguna po ni Pastora Daisy. Sino magbibigay ng 4 million para mapagawa yon? Maraming ginamit ang Diyos. Pero hindi tayo nagsulisit. Hindi tayo nanghingi. Intimacy. Sabi mo sa ang katabi, intimacy. Amen. Yan po, himala ng Diyos yan. Totoo po yun eh. Nung si Jesus ay matapos mag-pray, dahil sabi doon sa verse 43, nagpakita sa kanya ang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Siyempre, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos eh. Dadating yung destiny helper. Dadating yung gifted people. Dadating ang men of influence. Dadating yung mga kingdom helper. Ang Diyos ang bahala. Basta sumunod ka lang. Habit mo yung manalangin. So, glory to God. Salamat po sa inyong suporta, panalangin. Pero sa totoo, hindi naman tayo nagsolicit doon. Si Pastora Daisy, mapanalanginin. Nagpe-pray lang tayo. Pero, kasi ipiniprepare tayo ni Lord. Hello. Kagaya ni Jesus. Si Jesus po, nung namatay, alam niyo po ba, merong hinipong mayaman na si Jose na taga-Arimatea. Walang pwedeng makakuha ng kanyang bangkay kung hindi ka ma-influensyang tao. Hiningi niya kay Pilato yung bangkay ni Jesus, pinalibing niya. Doon mismo sa lote ni Jose na taga-Arimatea. Nung napapagod si Jesus sa pagpapasa ng krus, dumating si Simon. Siya yung nagpasa ng krus. Kaya, mag-pray ka lang. Darating. Kung kay Jesus dumating ang anghel, pinalakas ang loob niya, may pagpapalakas din ang loob sa iyo. Bakit? Nakita ng Diyos yung pagpapasakop mo sa Kanya. Kasi may intimacy ka sa Diyos. Yan po yung napag-aralan natin. Tayo po'y tumayo. What are the benefits of deepest intimacy with God? Meron tayong divine satisfaction. May pagbabagong magaganap. Pag na-encounter natin ang Diyos, may pagbabago. Tayo magaganap. Develop the habit of prayer. Ito na po yung pinaka-susi, yung bang iniingatan natin yung ating relasyon sa Diyos. Sinikap na kunin ni Satanas yung intimacy kay Job. Kasi pag naagaw ni Satanas yung intimacy natin sa Diyos, mananakaw niyang lahat. Mananakaw niyang lahat ng bagay sa ating buhay. Pag ang nakuha niya sa atin ay yung intimacy natin sa Diyos, pwede niya nang nakawin ang lahat. Pwede niya nakawin ang kagalakan. Pwede niya nakawin
yung kasiyahan, o ano mang bagay, pag ang nakuha niya sa ating intimacy, pero hindi tayo papayag. Dahil alam natin, tinawag tayo ng Diyos. At si Job, hindi nakuha ni Satan yon. Sabi ni Job, pupurihin pa rin kita. Sasambahin pa rin kita. At lahat ang nawala ay binalik. Hindi lang siya nawala ng isang baka, lahat ng baka niya. Hindi lang siya nawala ng isang anak, lahat ng anak niya. Pero, grabe si Lord. Dahil may intimacy si Job, ni-restore. Yung lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng Diyos. Kausapin natin ang Diyos ngayong umaga. Kinakausap tayo ng Diyos. Nangungusap po ang Diyos sa atin. Nire-restore ng Diyos yung relasyon natin sa Kanya. Ano man nakaraan natin, ang mahalaga ngayon, nire-revive niya. Kaya sa Jesus na naog sa lupa, iniwan niya ang langit para dalhin ang greater intimacy. Alam niya, hindi natin kaya. Pero nandyan siya. I-recognize natin ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Yes. You're all I want. Sambahin natin ang Panginoon. Ang dami ng magandang bagay na ginawa sa atin, di ba? Ngayon, senior citizen ka na. Ang dami na. Mula pagkabata, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Yes, so God. Ang hold. Thank you po, Panginoon. To you. Sambahin natin. Nandito po yung presence si Lord. Kausapin natin si Lord. Para tayo, kasama natin pamilya. Ang mga anak mo nag-aaral, binigyan ka ng kabuhayan. Wala kang sakit. Kung may pagsubok man, hindi magtatagal yan. Gusto lang ng Diyos, palalimin natin ang relasyon natin sa Kanya. As will do. Yes, can take your place. Sambahin mo ang Diyos. Kung kanina hindi ka nakasamba, ngayon sambahin mo. Grabe si Lord. Kung si Jesus nung manalangin, nagpadala yung anghel, pinalakas ang loob niya, pinapalakas ka ng Diyos ngayong umaga. Kayo ng mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, nire-restore kayo ng Diyos. I want your all I have needed. You're all I want. Here you are. Mahal tayo ni Lord. Alam niyo po, napakabait ng Diyos. Kahit kailan hindi tayo iniwan. Gusto niya lagi tayong yakapin. Gusto niya tayong palaksin. Nakikita ng Diyos yung iyak ng puso mo. Yung tibok ng puso mo.
Marahil pagod ka na. Ang totoong magbibigay ng satisfaction sa atin, presensya ni Lord. Now you are me. Ikaw lamang. Yes, sambahin natin ang Diyos. Jesus ang sa Jesus lamang ang ating kailangan. Sa Jesus lamang ang katugunan. Siya magsasatisfy. Ikaw lamang. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa Jesus lamang ang kailangan natin. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Tulad po ng Samaritan woman, mahabang panahon na hindi siya na-satisfy. Hinanap niya ito sa iba't ibang paraan. Pero nung makausap niya si Jesus, intentional, pinuntahan siya ni Jesus doon sa may balon at nakainom ng tubig. Pero ang purpose ni Jesus, gusto lang niyang isatisfy yung Samaritan woman. Ganyan ang buhay natin. Sa Jesus lamang ang makapagpupuno. Marami tayong hinahanap sa mundong ito. Pero ngayon, isang pagpapakumbaba lamang na i-accept natin sa ating puso ang Panginoon Jesus. Marahil nasa tahanan ka, naririto, o nasa ibang bansa. Marahil pagod na pagod ka. Marahil gusto mo nang magpakamatay. Gusto mo nang sirain ang buhay mo. Pero itong oras na ito, kinakausap ka ni Jesus. May pag-asa kay Jesus. Hindi na mahalaga kung anong nakaraan mo. Ang mahalaga ngayon. Pwedeng bumangon. Pwedeng bumawi kay Jesus. Hindi kanya itinataboy. Sumunod ka sa aking panalangin. Ang gusto lang ng Diyos, magpakumbaba tayo. Aminin natin na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Kinikilala ko na ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako na lang po mananalangin. Lord, yung mga tumanggap po sa inyo ngayong pong umaga, salamat na ang pangalan nila nakasulat sa Aklat ng Buhay. Thank you dahil sila'y nagpakumbaba at naranasan nila ngayong umaga ang kapayapaan sa kanilang puso. Saan man silang bansa, probinsya, o naririto man sila, magkaroon sila ng mga madadaluhang gawain na ang ipinapangaral ay si Kristo lamang ang tagapagligtas. At matuto silang manalangin, lumalim ang intimacy nila sa inyo, madala din nila ang kanilang pamilya. At ano man po mga pagsubok at problema nila pinagdadaanan, malalampasan nila ito. At salamat po na sila'y
muling lalakas, muli silang sisigla. Salamat po sa revival sa kanilang puso, restoration. Lord, I declare sa lahat na nakikinig ngayong umaga, ano man po kanilang mga pinagdadaanan. Sa lahat po ng mga may sakit, pinapagaling nyo sila ngayong pong umaga. I speak healing. Nasa tahanan man sila, nasa ibang bansa man sila, I speak healing. We speak healing sa kanilang buhay. We speak freedom. O Diyos, Lord, may pag-asa kay Jesus. His name is our authority. Wala siyang hindi kayang pagalingin. By spoken word, ngayong umaga, pinapagaling nyo sila. Ano mang pangalan ng sakit, sa pangalan ng Jesus, lumalakas sila. Muli silang nare-restore. Inire-revive nyo sila. Hindi lamang po physical, even spiritual, even emotional, even mental, even po mambanal, financial. O Diyos, social, thank you po. I-bless nyo. Lord, pagpalain nyo po ang bawat isa. Lord, salamat sa mga ama at ina ng tahanan. Salamat sa buklod ng pag-ibig sa bawat pamilya, sa kanilang mga anak. Ang mga tahanan ng bawat isa ay magiging house of prayer. O Diyos, thank you na house of power ito, house of love, house of unity. Kung may mga dumadaan mang pagsubok, kayang-kaya nila itong pagtagumpayan. O Diyos, makakapag-form sila ng habit ng panalangin sa bawat tahanan. Makakapag-form sila ng holiness sa bawat tahanan, ng purity. O Diyos, maraming salamat po at we speak blessing sa bawat pamilya ng bawat isa. Protection, balot palagi ng dugo na Jesus ang angkan at pamilya ng bawat isa. Lahat na nakikinig at nakakonekta dito, walang aksidente, walang sakuna sa buhay ng bawat isa sa pangalan ng Jesus. Lalo-lalo na po yung mga anak nila nag-aaral araw-araw, nagbibiyahe sa sakyan, sa single, sa tricycle, sa four wheels, yung mga OFW, aeroplano, barko, ligtas po sila. Kung paano sila ligtas sa alis sa tahanan, ligtas po silang babalik sa pangalan ng Jesus. At salamat sa favor, O Diyos, lahat ng natural evil calamities, even yung mga lindol, sunog, trahedya, wala itong karapatan sa angkan at pamilya ng bawat siya dahil cover kami ng blood of Jesus. Lord, maraming salamat po sa mga regalo niyong anak at apo sa bawat mga magulang. Lahat sila iakyat ng entablado. Gaganda ang buhay ng mga kabataan dito. At sa lahat ng nakikinig, Lord, at darating yung araw, ang mga kabataan ito ay magiging pagpapala sa kanya-kanyang pamilya. Salamat po Diyos, masaya kami dahil kasama po namin ang aming mga pamilya. Yung iba hindi po namin kayang abutin ng aming kamay, pero kayang abutin ng aming panalangin. Yung iba ay nasa ibang bansa, yung iba ay nasa ibang probinsya. Salamat sa inyong proteksyon. Lord, bless din niyo po yung kabuhayan ng bawat isa. Ano man po mga resources, trabaho sa gobyerno, sa private sector, mga negosyo, mga saka. Lord, anointing of Abraham. Lord, dahil sumusunod kami sa inyo. Lord, magkapadala kayo ng mga destiny helper. O Diyos, kagaya na Jesus na siya mag-pray, nanawag ang anghel. Gayun din sa bawat isa, i-connect nyo po ang bawat isa sa mga destiny helper, men of influence, gifted people. Nandoon na po lahat, provided po. Ang sabi po sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng aming mata, narinig ng aming tainga ang mga inihanda nyo sa amin. Yung mga nag-a-apply sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, answered prayer po sila sa tamang panahon. Lord, salamat na matatapos po ang buwan ng Nobyembre, masaya kami. Dahil grabe, 11 months nagtagumpay kami, O Diyos. Nalampasan po namin. Marami pong bagyo. Maraming pagsubok kaming napagdaanan. Maraming karamdaman na aming pinagdaanan, pero buhay kami. Nakatayo, nagpupuri, nagpapasalamat dahil may intimacy kami sa inyo. Matatapos ang December, papasok ang December, Lord, bless pa rin kami. Kaya naman, Lord, dinadalangin namin ang aming bansa, O Diyos. Lord, patawarin niyo kung may pagkukulang ang aming bansa. Lalo na po doon sa mga higher position. Lord, kami po'y walang gagawin kundi manalangin. Hindi kami nagsasalita ng masama sa kanila. Pero pinag-pray po namin sila. Paano po kami nakakilala sa inyo? Nakakilala din po sila sa inyo. Ang totoo pong problema ng aming bansa ay spiritual poverty. Patawarin niyo po yung kasalanan ng gantihan sa aming bansa.
Hingi po namin ito na patawad. Lord, gawin yung broken heart ang buhay ng bawat isa. Sa pamamagitan po ng anak mong si Jesus, gamitin niyo po ang body of Christ. Gamitin niyo po ang CCF sa Malacanang, O Diyos. Salamat po at Lord, ang church ay tumayo palagi sa pagpapakumbaba. Ang church ay manalangin lamang. Maging ilaw po kami sa bawat probinsya, barangay at bayan. Salamat po, Ama. Hindi namin kaya. Kayo po ang nagbabago sa puso ng tao. Kami isang dati ring makasalanan na kinahabagan nyo. Kaya yan po ang panalangin namin sa 118 milyong Pilipino. Maraming iniisip, pinaplano ang tao. Sabi po sa Kawikaan 19, verse 21, maraming iniisip, pinaplano ang tao, ngunit ang kalooban mo pa rin po ang magaganap. Kaya sa aming bansa, we declare, ang kalooban niyo po ang maganap. At ang bawat Pilipino makakilala kay Kristo. O Diyos, gamitin niyo po ang church sa pamamagitan ng aming pagmamalasakit, pagmamahal, ay dumaloy mula sa pamunuan ng aming bansa hanggang doon sa mga barangay level. Yung mga nasalanta po ng bagyo, dalangin namin, muli sila makabawi, muli sila makabangon, makapagsimula muli, at yung mga namatayan ng mahal sa buhay, maghilom ang kanilang puso. Salamat sa spiritual healing sa buhay po ng bawat isa. Salamat po ngayon pong umaga, hindi lamang kami ang binasbasan nyo, lahat ng church, hindi lang ang GLBCI, ang OPAPJ, lahat ng church sa Pampanga, Bulacan, Batangas. Mahal mo ang buong katawan mo. Pagpalain niyo po ang katawan mo, O Diyos. Lord, salamat po at ingatan namin palagi ang aming intimacy sa inyo. Dahil may benepisyo ito. Magkakaroon kami ng divine satisfaction at patuloy niyong babaguhin ang buhay namin. At Lord, thank you po. Maging habit namin ang panalangin. Magtayo kayo ng mga intercessor sa bawat church, mga prayer warrior, mga watchman na magbabantay sa bawat lugar na nananalangin. Salamat po sa kabutihan nyo. Kami po yung nagpapakumbaba at pinagtagumpay nyo po ang gawain ngayong araw na ito, sa lugar na ito, maging mamaya sa San Roque. I-bless nyo po si Pastora Daisy at yung gawain po doon. At sa lahat po ng kabuuan ng GLBCI, sa lahat po ng mga churches sa Batangas, pagpalain niyo po ang The Giver of Life, Cross for the World, Word of Life, ang GIL, ang Loreme, Times Square, ang CLSG, His Life. Pagpalain niyo ang mga churches. In Jesus' name we pray. Amen and amen.